Okay? Ayon dito kay Mike Abe na kasing laki ng troso ang ilong, ay nagsisimula na raw pong maramdaman yung pag-alwan ng buhay ng Pilipino dahil dito sa bagong Pilipinas. Pero bago yan, mamaya-maya lamang po natin tatalakayin yan dahil gusto ko lamang pong batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang pangbubudol ng mga politikong kawatan. Ayan po. At dito ay tatalakayin po natin yung sinabi nitong si Ilong na nararamdaman na raw po ang bagong Pilipinas. Kung nararamdaman na, bakit marami pa rin akong mga sinusuplayan na mga kababayan nating walang masaing? Anyway, baka sabihin ninyo na ito ay gawa-gawang istorya, ipaparinig ko mismo sa inyong lahat yung sinabi nitong si Chicharon Bulaklak ang Ilong. Ito at para saka natin bibigyan ng reaksyon. Okay. Ang aking talakayin ngayon ay yung mga positibo muna or magandang balita kasi officially po ay nagsimula na at mapapatuloy ang bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos na sinusuportahan ng majority ng mga Pilipino dito at sa abroad. Ito po yun. Maaaring ito ay hindi matanggap o ayaw pansinin ng mga Duterte supporters pero okay lang, bahala sila. After all, ano man po ang mga galawan, gumanda ang buhay ng Pilipino at ng Pilipinas, kasama rin ang mga anti-Marcos o anti-government. Okay? Ito yung isang magandang balita. Yung pong laban sa korupsyon o anti-korupsyon ni Pangulong Marcos ay nagbunga na dahan-dahan. Putang Kasi ina. wala na pong... Sos Mariosep, ano ba yung pinagsasabi mo, Ilong? Nagbunga na yung mga natigil na yung mga korupsyon? Buhak ka ng ina ka. Ano ka, bulag? Kaya lumalaki lang ang ilong mo dahil hindi ka, sa bagay, simple nga lang pala yan. Ilan bang milyon yung inabot sa iyo ni Butod? At hindi lamang pangsisip-sip ang ginagawa mo ngayon, kundi humihigop ka pa. Diputa ka. Grabe. Talagang ang laki talagang ng nagagawa nitong pira. Imaginin mo ito. Ano ito? Unti-unti na rin nararamdaman yung bagong Pilipinas. Yung pagbabago ng mga mahihirap nating kababayan na ito nga ako mismo ang nakakakita, ako mismo ang nagdadala ng mga tinutulungan natin na mga walang masaing nating kababayan at parami pa ng parami ang mga yan. Anong sinasabi nitong litsing to? Siguro maaaring ikaw, kasi nga baka natapalan ka na ng milyones nitong si Butod. Grabe, saka sinasabi na unti-unti nang nawawala ang korupsyon. Kabila, buha ka ng ina ka. Hayop ka dito na lang sa loto na ito. Hindi ba't korupsyon na yung loto na yan? Na pinapanalo sa loob lamang ng isang buwan? 1.7 billion ang pinapanalo. Halos araw-araw may nananalo sa loto. Saan na pupunta yan? Wala naman silang pinapakitang tao na talagang nanalo. Buha ka ng ina ka. Nakakapanggigil itong mga ganitong klaseng tao. Matapalan lang ng pira, hindi na lang mangsisip-sip ito. Grabe pa yung panghihigop nitong gatroso kalaki ang ilong na ito. Anyway, mayroon pa yata dito. Pakinggan pa natin. Korupsyon. Yung mga nadidinig nyo, puro allegation lang yan, puro bintang lang yan, pero walang pagpapatunay. Allegation lang daw yung nakikita natin na yung mga pinapakita na mga pangangawat diyan, lalo diyan sa PCSO na yan. Allegation lang ba yon?
na mismong lumabas na nga sa Senado yung edited na pinapakita diyan yung mananalo daw kuno. Wala naman mismong tao nakikita. Oh, allegation lang ba yun? Ang pagbibintang, yan po ay bintang lang. Ang Oh. pagpapatunay, wala naman. So, ang sabi ng Ombudsman at kay Grab, Ang pagbibintang, kitang-kita nga sa tao, hindi pagbibintang yon dahil kitang-kita sa Senate hearing na ilong ka. Hindi mo kasi ginagamit yung mata mo, ginagamit mo kasi yung ilong mo, ay kaya hindi nakakakita ng mga nangyayaring mga korupsyon dito sa atin. Ano ba yung ginagawa ni Martin Romualdez na yan? Hindi ba korupsyon yan? Milyon-milyon yung mga pinapakawalang pira dyan, lalo na dyan sa mga binabayaran nilang mga babae na dadalhin dyan sa Kongreso. Hindi ba korupsyon yan? Hindi ba korupsyon yung magbibigay ka ng tigli 5 milyon plus 2 milyon dito sa lahat ng mga kongresista? Hindi ba korupsyon yan? Hindi mo nakikita yan? Papaano ang ginagamit mo yung ilong mo? Kaya kahit nagaano kalaki, yung ilong mo na yun, hindi nga makikita yung mga tunay na mga nangyayari sa atin. Kasi wala namang mata yung ilong mo. Kundi ang mayroon dyan sa ilong mo, ayun lang, sabog na para ng chicharon bulaklak, kaya hindi mo nakikita yung mga korupsyon. Nakakapanggigil ito eh. Sobra. Tangina. Unti-unting nararamdaman ng mga Pilipino. For your information, ilong, mahigit 50 persons yung mga umiikot na mga tao ko. Kaya lahat yan mga nagre-report sa akin. Nasabi ko na rin dyan dati sa vlog ko, na yung mga dating natutulungan namin, dating naaabutan ko ng kahit papaano maibsan ang kagutuman nitong mga ito, mas lalo pang dumami. Yung mga dating hindi humihingi sa grupo ko, ngayon humihingi na ng tulong dahil wala na makain. Tapos sasabihin mo na unti-unting nararamdaman? Siguro maniniwala ako yang sinasabi mong unti-unting nararamdaman kung wala na iniikutan kami or wala na akong binibigyan ng tulong. Pwede mong sabihin yan. Siguro kung itong mga binibigyan ko ng tulong at hindi na nila kailangan, sasabihin na nilang sa akin na, Sir, ayaw na namin yung tulong mo at natutulungan na kami ng gobyerno at sapat na sa amin. Yun ang sabihin mo. Hanggat napakarami kong tinutulungan, hanggat napakarami naming sinusuplayan na kahit papaano makakain man lang sila, buwak ka ng ina mo. Hindi ako magsasawa rito na murahin ko kayong mga animal kayo. Buisit ka, sasali-sali ka pa rito sa hayop na ito. Natapalang ka lang na animal ka kung ano-ano nang sasabihin mo. Siguro mas maganda pa. Hoy, makinig ka ilong. Ganito lang sabihin mo. Ay, itong si Madam Lisa, hindi malaki ang mata nito, hindi parang tarsier ang mata nito. Itong si Madam Lisa, hindi butod ito. Itong si Madam Lisa, hindi parang pulduroy ang balat nito. Dapat ganun ang sabihin mo, hindi ako magre-react sa iyo. Kahit na lahat yan, balik pa rin mo. Pero yung sasabihin mo, na unti-unti nang na umaalwan ang kabuhayan nitong mga kababayan natin, buwa ka ng ina ka. Yun na lang isip mo, pinapayuhan kita ilong. Yun na lang ang sabihin mo. Ay, itong si Madam Lisa, nagpalutang-lutang sa ilog Pasig,
hindi na tuluyang nalunod dahil dito sa kanyang butod. Yan na lang siguro ang sabihin mo. Kaya ganito ang sinasabi ko. Dahil natapalan ako ng milyones. Yan ang sabihin mo. Magkano nga ba ang tinapala sa iyo? Kung gusto mo, dudublihin ko yung tinapala sa iyo ni Butod. Kahit na, dahil nakakatulong naman ako din sa mga kababayan nating mga walang makain, di sige. Dudublihin ko yung kung magkano yung tinapala sa iyo ni Butod, dudublihin ko. Basta ang sabihin mo lang, si Madam Lisa ay napakaganda. Si Madam Lisa, kahanga-hanga ang kanyang itsura. Si Madam Lisa ay napakatalinong kawatan. Iyan ang sabihin mo. Dudublihin ko yung ibinigay sa iyo ni Butod. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ng proof? Iparada mo nga dito yung mga pan. At ibaling ko mamaya dyan yung camera. Iparada mo dyan yung mga gold bar. Buha ka nanto. Yan, lagay mo dyan. Yan ang sabihin mo. Dudublihin ko. Hindi yung magsisinungaling ka. Grabe, para lang mapabango mo yung isang bulok. Kahit pa esprehan mo, kahit pa buhusan mo ng drum-drum na perfume yan, nabubulok na nga yan, hindi pa rin maalis ang pagkabulok niyan. Hindi ka na naawa dito sa mga kababayan natin, tapos ipopurubot mo pa yung mga kademonyuhan nito mga buwakang inang ito. Itong asawa ni Madam Lisa ay hindi ito bangag. Yan ang sabihin mo. Ang sinasabi ni Maharlika na parang corduroy ang balat nito, yan ay pinabubulaanan ko. Yan ang sabihin mo, ilong. Dahil si Madam Lisa, napakakinis ng balat niyan. Yan ang sabihin mo. Hindi yung sisip-sip ka, sobra naman yung pang sisip-sip mo. Hindi na sip-sip yan, ilong. Higop na yan. Grabe. Tarantal. Ito pa. Ang gusto kong i-discuss sa inyo. Ang sinasabi nito sa bagong Pilipinas na ito, bawal ang tamad. Bawal ang magnanakaw. Bawal ang smuggler. Putang ina ka naman. Lahat ng binanggit mo, dyan sa bagong Pilipinas na yan, lahat yan ginagawa ng asawa mo. Bangag ka! Sino ang magsasabi? Sige, ilang milyon ba ang gusto ninyo? Para sabihin lang. Ikaw, Mike Abe, hinahamon kita. O kahit na sino, na lahat ng mga dumidepende, lahat ng mga nagtatanggol dyan kay Butod na yan, hinahamon ko. I'm sure na wala pang milyon ang binibigay sa inyo yan. Yun lang, bibigyan lang kayo ng 600 pesos sa tuwing mag-a-upload kayo ng TikTok. Sa kada upload ng TikTok ninyo, sinasabi 600 pesos ang ibabayad sa inyo. Ngayon, kada upload ninyo ng TikTok, ako ang magbabayad ng 1,000. Kada upload ng TikTok. So, ibig sabihin kung mayroon kayong uploaded na TikTok sa loob ng isang araw, 10. Di 10,000 yan. Sige. Yun ang kunin. Basta iisa lang ang sasabihin ninyo.
Dahil yun ang gusto ko na sasabihin niyo. Yung sinabi ko na kanina, sa lahat ng mga TikToker, lahat ng mga vlogger, lahat yan. Kung magpapabayad lang din naman kayo, kontakin nyo ako at ako ang magbabayad sa inyo. Kung 600 sa kanila bawat uploaded video ninyo, ako 1,000. Lahat kayong mga vlogger, lahat kayong mga TikToker, lahat kayong mga nandyan sa Facebook o kahit naman anong platform ng social media. Iisa lang sasabihin nyo, yung itunuro ko rito kay Ilong, na purihin ninyo itong inyong si Madam Lisa. Itong si Madam Lisa, maliit ang mata. Yan sabihin nyo. Walang katotohanan na parang tarsier ang mata. Itong si Madam Lisa, maliit ang tiyan nito. Pero nagamit niya ang gawing salbabida yung kanyang butod noong nagpalutang-lutang sa ilog Pasig. Yan ang sabihin nyo. Ako magbabayad. Ulit-ulitin, wala kang gagawin, yun lang na yun. Itong si Madam Lisa, parang ampalaya ang mukha. Lukot-lukot na parang dinaanan ng traktora. Oh. Ang utak nito ay utak kanggaro. Yan ang mga sasabihin nyo. Yun lang. Ilang minutes lang ba yun? Wala pang 1 minuto yun. Oh, i-upload nyo lang sa TikTok, sa kahit ano, video, Facebook, or ano. Oh, 1,000 na agad yun. Ako na magbabayad. Huwag lang kayong magsasabi na napakabuti na at napakaganda na itong ginagawa ng administrasyon ito. At huwag mo ring sasabihin, Ilong, na gumaan na ang buhay nitong ating mga kababayan. Yun ang hindi ko matatanggap. Mas matatanggap ko pa yung sinabi ko kanina, na purihin mo ng kabaliktaran yang amo mong si Lisa na yan. Mas matatanggap ko pa. Kisa sasabihin nyo na maalwan na ang buhay nitong ating mga kababayan. Puta ka. Hayop ka. Matagal na ako rito nagsasabi sa inyo, samahan nyo ako para mapatunayan ninyo. Dahil ang sinasabi ko rito, lahat ng mga tinutulungan ko, ayaw kong i-video. Hindi ako si Rapi Tulfo na pinagkakakitaan yang mga pumupunta dyan sa programa niya at ipapakita yung kahirapan ng mga natutulungan niya. Hindi ako ganun. Para lang magkaroon ako ng maraming subscribers, bibidyohin ko itong mga natutulungan ko, tapos i-upload ko, makikita ng buong mundo. Napakahihirap na nga mga pamilyang ito. Binabastos nyo pa. Dinadowngrade nyo pa. Nasa halip na tulungan nyo na lang, nabuwakan ng ina nyo, para lang magkaroon kayo ng subscribers na mga putang na nyo. Ganyan ang gagawin nyo. Ang tawag diyan, poverty porn. But anyway, hindi ko naman biniblame itong mga ibang vlogger. Wala po akong pang-blame doon. Kanya-kanya pong diskarte yan. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung sa sarili ko. Dahil kahit kailan, hindi ko kailanman matatanggap sa sarili ko, hindi ko kailanman maa-atim sa konsensya ko. Napakahirap na nga yung mga taong yan. Makita mo
yung kahirapan nila, warat-warat ang mga tinitirhan nila, wala pa nga silang tinitirhan, ayon ibibidyo mo, ipapakita sa buong mundo yung kalagayan nitong mga kaawa-awa nating mga kababayan. Diyan ako galit na buwakan ng ano nyo. Tapos sasabihin pa nitong ilong na ito, nagsisimula na gumanda ang buhay nitong mga kababayan natin. Ako ang magsasabi niyan. Ako. Kung mayroon man dapat na magsalita niyan, ako. Dahil ako ang totoong nakakakita, mismong ako ay sumasama diyan sa pamimigay ng tulong dito sa ating mga kababayan. Hindi man malaki, kahit papaano makaraos na sila sa kanilang mga kagutuman. Ililigaw mo, ikaw ilong ka, ililigaw mo yung mga tao, bibigyan mo ng pag-asa na wala naman talagang pag-asa. Kagaya nitong PCSO na ito, marami pa rin ang hindi nakakaalam na yung mga taya nila sa PCSO ay wala naman talaga silang maaasahan na panalo. Yun ang maliwanag na panluloko sa bayan. Yun ang kataraiduran lalo nitong ilong na ito, dahil lamang sa pira, ayan, bibigyan niya ng pag-asa ang mga kababayan natin na talaga namang walang maaasahan diyan sa lahat ng mga ipinapangako ni putang ng mga ito. Buwisit kayong lahat. Kaya dyan ako galit na galit. Hindi man ako madalas na sumasama sa dito sa mga tao kung mga pinapakalat na yan na maghanap kayo ng mga taong matutulungan. Hindi man ako madalas kasama doon. Pero pag itinawag nila sa akin, Sir, mayroon dito kaming nakita na 3 araw na raw silang hindi kumakain. Anong sabi ko? Kung ano yung pwede niyong maitulong, lahat ng mga dala ninyo, itulong ninyo para kahit papaano ay magkaroon man lang ng laman yung mga tiyan nila. Dito naghahamon ako Dito kung ayaw nyo kung sasabihin nyo sa akin na wala naman akong pinapakitang pumunta kayo dito sa akin. 2 truck itong nandito na gumagala. 2 truck ito, magkakaiba lang destinasyon yan. Laging puno ng bigas yan, laging puno ng grocery yan. Tapos sasabihin nyo sa akin na mga buwaka ng ina nyo, gumaganda na ang buhay nitong mga kababayan natin. Kung gumaganda, di sana hindi araw-araw bumabiyahe itong 2 truck ko rito. Tingnan mo ano pinapalabas niyo dyan sa Kongreso na mayroon daw death threats kayo dyan. Puro kayo drama ng mga buwaka ng ina nyo, mga kongresista kayo dyan. Talagang pira-pira. Tingnan nyo. Itong si Gloria Arroyo, tinanggal yan ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Tinanggal yan na bilang isang senior deputy. Pero ngayon, siya pa ang pumirma na para suporta dito kay Romualdez. Talagang pira-pira ng talaga ang labanan dito ngayong panahon na ito. Buwaka ng inanto. Nasaan? Nasaan ngayon yung sinasabi nitong ilong na ito? Na nararamdaman na at gumaganda na ang kalagayan nitong ating mga kababayan? Baka pag nahuli kita, isasalaksak kita dito sa mga taong mga tinutulungan ko rito, baka karnihin ka. Dahil walang katotohanan niya sinasabi mo.
isa kang fake news, isa kang ulol, palibhasa ang ginagamit mong ang ginagamit mo para makakita ng mga, kaya hindi ka nakakakita ng mga nangyayari ng mga kawatan, nangyayari ng mga kasinungalingan kasi yung ilong mo ang ginagamit mo. Huwag mong daanin sa gatroso kalaki na ilong. Huwag mong daanin sa parang chicharon bulaklak ang ilong. Gamitin mo ang mata mo. Hindi, huwag mong gagamitin yung ilong mo dahil mapipake news ka. Sobrang laki ng ilong mo na kumalat na nga dyan sa mukha mo kung ano-ano ng mga pinagsasabi mo. Buwisit ka. Sabi ko sa iyo, ay, grabe. Ito, mga kababayan, ito yung huwag niyong susuportahan na vlogger na ito. Huwag na huwag. Dahil ito ay, kung ito, dapat ito maging neutral ito eh. At unang-una, kilala din naman itong mga broadcaster din naman to. Kaya lang, kitang-kita na natin, natapalan na ng bandel-bandel siguro ang mukha nito. Pero baka, mali natin, baka tanggapin niya yung offer ko. Nadodoblihin ko kung magkano yung binigay na ibutod na ito. Para lang sabihin, yung itinuro kong dapat niyang gawin. Makikita natin mga kababayan ko. At bago ako magtapos, naibalita yan kagabi sa Channel 7, yung mga scam-scam na yan. Ulitin ko lang po, sa lahat po ng aking mga subscribers na OFW, maging hindi subscribers, pag inyo pong napapanood itong video kong ito, kahit na sino, huwag po kayong padadala sa mga paliwanag nito mga animal na mga scammer nito na ganito. Kunwari, pagdating mo, bumalik ka sa Pilipinas at matanda ka na, mayroon kang huhuguting pira kung mag-i-invest ka dito sa aming ipinapanukala na ito. Kagaya nung ipinapanukala ni Bagong Lipunan na Kaloy Roy, na citizen ng Canada, na yung mukha niya parang yung unggoy na nagkumain kumain ng mansanas at in-stack na dito sa kabila na ito. Dito. O baka nga siguro galing sa party yun at in-stack niya doon sa magkabilang tisngin niya yung apple. At tingnan nyo, yung mga ganyang pagmumukha, pag titiwalaan ninyo. Sabi ko nga, hindi ko kilala ng personal ito. Pero ang sinasabi ko lang, huwag kayong pa-i-scam dito sa vlogger na ito. At lalong hindi dito sa kay Ilong na ito, na kinokondisyon niya ang mga tao, binibigyan niya ng pag-asa na wala naman talagang maaasahan itong ating mga kababayan. Ito yung mga taong mga ulol. Ay, naku Diyos mio. Ano bang nangyayari sa bansa natin? Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, hindi man po kayo subscribers ko, kapag ka napanood po ninyong video ito, paumanhin po ang aking hinihingi sa inyo dahil sa kagaspangan ng bunganga ko. Dahil unang-una, hindi ko po talaga kayang tiisin or hindi ko kayang magsalita dito ng malumanay. Dahil sa nakikita kong hindi lamang pagpapahirap dito sa mga mahihirap kong kababayan ang mga ginagawa nitong mga politiko lalo na mga kawatan na ito, kundi sila mismo ang pumapatay sa mga kababayan nating wala na nga makain, lalo pang dinidikdik lalo sa kahirapan. Dadagdagan pa nitong si Ilong na ito na magsasabi na maganda na raw ang buhay ng Pilipino dahil dito sa bagong Pilipinas. Buha ka ng ina ka. Maraming salamat po at pakaingat po lagi kayo. At lagi po tayong magdasal sa ating Panginoon na ibaba na po sa inyo ang swerte na madalas kong nababanggit dito.
Dahil sa parte ko po, wala po akong ibang sinabi rito, wala po akong ibang hiniling sa ating Panginoon, kundi lahat ng mga blessings na ibinibigay niya sa akin, tama na. Stop na yung pagbibigay sa akin ng blessing, bagkos ibigay ng diretso yung blessings na dapat na ibinibigay sa akin dito sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.